Sobrang tagal na nga nitong video na to at hindi ko na alam kung matatandaan ko pa yung mga places na pinuntahan namin dito. Itong time na to, pumunta kami ng terminal ng Baliwag Transit sa Baliwag kasi papunta sana kami ng terminal ng Cubao. Pero sa terminal ng Cubao, ang hahanapin namin doon ay terminal ng Coda Lines kasi papunta sana kami ng Sagada. Kaya lang may problema kami. Dapat kasi 8 PM ay nandun na kami sa terminal ng Coda Lines. Kaya ang nangyari, kinausap na lang namin itong mga driver at konduktor ng Baliwag Transit na pwedeng ibaba kami dito sa Bukawi Exit. Buti na lang din yung sister ko ay nakipag-communicate na rin sa office ng Coda Lines. Tinanong namin or tinanong niya kung saan kami possible na pwedeng daanan at ang sabi nila ang pinakamalapit or pinaka pwede kaming daanan ay dito sa Bukawi Exit. Kung hindi kasi kami makakasakay sa biyahe ng 8 PM papuntang Sagada, masasayang lang yung ibinok namin or yung pamasahe namin. Balikan pa naman yung aming ticket. Kung pupunta kami ng Cubao, malilate kami. Pero dahil hindi nga kami nakakarating na ng Cubao, dito lang kami sa Bukawi Exit. Napakaaga naman namin dito kaya napakatagal namin nag-intay. Haya't nakapag-tiktok pa ako. Pero pagkaraan ng 100 years, ay, ang OA ano. After 100 years, nakasakay din kami. Dumating din yung bus namin at kami lang talaga ang kulang. Ang sinakyan namin na bus, yung ordinary lang, yung wala ng CR. Kasi may mga stopover naman, pwede ka naman mag-CR doon. At saka mas mahal kasi yung pamasahe pag yung kinuha mo ay yung premium. Ang dami ding sakay nitong bus na to, may mga foreigner. Ang dami rin namin talagang nakasabay ng mga foreigner that time. Sa pagkakaalam ko, ang Coda Lines lang ang bus company na diretsyo papuntang Sagada. Meron kang pwedeng masakyan na Victory Liner, kaso hanggang Baguio lang yon. So, kailangan talaga pag itong mga papuntang Sagada, yung bus na sasakyan mo ay maganda or maayos, para siyang bago. Kasi sa sobrang tagal, sa sobrang haba ng biyahe, kailangan talagang matino yung sasakyan mo. Nung unang sabi sa amin, 12 hours lang. Pero alam nyo ba, umabot kami ng 12 hours, hindi pa rin kami talaga nakakarating sa Sagada. Nakarating kami sa Sagada Town proper ng 14 hours ang total talaga niya. Town proper yun. Sa pagkakatanda ko, itong Ryan Jan Restaurant, ito yung pinakakauna-unahan namin staff over. Babaan lang naman, nag-CR, then go na uli. Medyo lumiliwa-liwanag na, huminto uli kami dito, pero hindi naman kami nag-stop over dito. May mga binabalang na mga pasaheros. Pero nung time na yan, buwaba ako kasi ang sakit-sakit na ng katawan ko sa pagkakaupo. Marami kaming kasabay na mga foreigner, pero dito sila naghintuan, dito sila nagsibabaan. Nung buwaba nga ako dyan, ramdam ko na talaga na malamig na. Iba na yung simoy ng hangin. Tingnan nyo at mga naka-jacket na. Pero yung mga foreigner, ay nako, mga naka-sleeveless pa talaga yung mga yan. Pasensya na kayo, hindi ko na talaga matandaan yung mga eksaktong places na mga pinagbababaan namin kasi medyo matagal na talaga to. At saka isa pa, hindi talaga ako matandaan sa mga lugar. After ilang minutes, nag-stop uli kasi may bumaba dito. After ilang minutes, nag-stop over uli kami dito sa place na to. Nagkape yung driver, yung mga kasama namin, naghintuan sila, kami naman picture taking. Alam nyo ba, tinanong ko pa sa konduktor kung anong pangalan nitong pinaghintuan namin. Kaso sa sobrang tagal na nga nung video na to, hindi ko na natatandaan kung ano ang pangalan ng place na to. Ito naman yung nadaanan namin na talagang nakakatakot kasi yung pinakadaan talagang baling-bali siya. Curve na curve talaga. Letter U talaga siya. Kaya ako, pati yung mga kasama ko, hangang-hanga na rin sa mga driver ng Coda Lines. Kasi siguro dahil nga lagi na silang dumadaan dito, kabisado na nila yung daan kung paano imaniobra, kung paano nila malusutan yung mga daan na anliliit, tapos pa-curve. Ang galing na nilang mag-drive. Kasi kung ikaw ay bago ka pa lang napupunta dito sa Sagada, ay nako, mag-isip ka muna ng 100 times, lalo kung ikaw ang magda-drive. Ang kasama nga pala namin na driver dyan ay dalawa. Nagpapalitan sila pag siguro inaantok na yung isa naman papagad na yung isa naman. And then may kasama din kami isang konduktor. Nung makita namin yung signboard na to, akala namin ito na. Pero hindi pa pala, mga ilang minutes pa rin bago kami nakarating sa mismong town proper. Pero kung ikaw ay nature lover, magugustuhan mo naman din talaga yung mga makikita mo dito papunta ng Sagada. Thank you Lord kasi after 14 hours nakarating din kami dito sa Sagada and ang first thing to do is pupunta kayo ng Tourist Information Center.